Kamusta mga idol? Welcome sa aking channel at ito ang Lodi Gadgets TV. Okay mga idol, so for today's video ay pagkukumparahin natin ang gaming performance nitong si Infinix Note 12, Tecno Pova 4 Pro at itong si Infinix Note 10 Pro. Aalamin natin kung sino nga ba ang pinakamaganda sa kanilang tatlo pagdating sa gaming. Bali, i-rate natin sila base sa kanilang screen, battery consumption, gaming performance at pati na rin sa kanilang thermals. So tara, simulan na natin. So usapang gamers nga ito mga idol. By the way, ang presyo nga pala muna nitong si Note 12 ay 8,000 para sa 8128 niyang variant at 9,000 naman para sa 8256 niyang variant. Ito namang si Pova 4 Pro ay 9,700 para sa 8128 niyang variant at 10,300 naman para sa 8256 niyang variant. At ito namang si Infinix Note 10 Pro na dating 12,000 na ngayon nga ay mabibili na lang natin ng 9,300 sa official store ni Infinix sa Shopee o Lazada. Ngayon dito na tayo sa kanilang display. Itong si Note 12 at si Pova 4 Pro ay parehas na merong 6.66 Full HD Plus AMOLED display at parehas na merong 1080p na resolution. Ang pinagkaiba lang nila, itong si Note 12 ay naka-standard na 60Hz refresh rate at ito namang si Pova 4 Pro ay naka 90Hz refresh rate. Ito naman si Infinix Note 10 Pro ay merong 6.95 Full HD Plus IPS LCD display na merong 1080p na resolution at 90Hz refresh rate. Ang pagandaan ng display, siyempre angat yung dalawang naka-AMOLED display. Pero siyempre usapang gaming tayo, kaya i-consider natin kung paano at saan mo mas madalas gagamitin yung unit mo. At dito angat itong si Note 10 Pro. Una, dahil mas malaki yung kanyang screen na advantage para sa mga gamers. Pangalawa, mas komportable kang gumalaw o kontrolin yung screen button lalo na kung gamers ka na gumagamit ng up to 4 finger. Pangatlo ay iwas AMOLED burn na rin. Siyempre kung gamers ka naglalaro ng mas mahabang oras ay babad talaga yung screen mo na pwedeng maging dahilan ng AMOLED burn. Kaya pagdating sa screen kung usapang gamers ay dito ako kay Infinix Note 10 Pro. Punta na tayo sa kanilang gaming performance. Bali itong si Infinix Note 12 ay naka MediaTek Helio G96 12nm na CPU at Mali G57 MC2 na GPU. Ito namang si Pova 4 Pro ay naka MediaTek Helio G99 6nm na CPU at Mali G57 MC2 na GPU. Ito naman si Infinix Note 10 Pro ay naka MediaTek Helio G95 12nm na CPU at Mali G76 MC4 na GPU. Lahat naman sila ay merong 8GB RAM at up to 256 na storage depende sa variant. Dito sa Call of Duty Mobile ay pares lang naman ng settings si Note 12 at Pova 4 Pro na medium graphics at high frame rate. Pero dito kay Note 10 Pro ay hanggang very high yung graphics at max naman yung frame rate. Na halos same settings ng ibang gaming phone na nasa around 12k to 18k pa ang presyo. Dahil mas malakas ang GPU nitong si Note 10 Pro na naka Mali G76 MC4 quad core compare sa Mali G57 MC2 dual core nitong si Helio G96 at Helio G99. Pero kay Note 12 at Pova 4 Pro ay wala namang problema. Parehas naman smooth yung gameplay natin at halos same lang yung performance nila dito since parehas nga lang sila ng GPU. Pero pagdating dito kay Note 10 Pro, kahit laruin natin ng sagad sa settings, ay still smooth pa rin yung gameplay ko dito. At dahil nga max nga ang ating frame rate, ay aabot tayo ng hanggang 60 FPS. Pagdating sa kanilang gyro ay namumukod tangi lang na delay itong kay Note 12 dahil accurate naman yung gyro ni Pova 4 Pro at Note 10 Pro. Next game ay dito sa Mobile Legends at dito napag-iiwanan itong si Pova 4 Pro dahil hanggang high lang yung kanyang refresh rate at high din yung graphics. Samantalang dito kay Note 12 ay hanggang high yung kanyang refresh rate at sagad sa ultra yung kanyang graphics. Pero iba pa rin talaga dito kay Note 10 Pro dahil hanggang very high yung kanyang refresh rate at ultra naman yung kanyang graphics. Smooth naman yung gameplay natin dito kay Note 12 at Pova 4 Pro at since pares nga silang naka AMOLED ay talagang litaw yung ganda ng graphics at animation effects.
Pero maganda rin naman yung graphics ni Note 10 Pro since agad din naman sa Ultra yung kanyang graphics at mas swabing-swabe yung galawan natin dito dahil nga very high yung kanyang refresh rate kaya aabot tayo na hanggang 60 FPS. Last game ay dito sa Genshin Impact na alam naman natin kung gaano ka-demanding itong game na to, lalo na pagdating sa graphics na ultimo pag-download pa lang sa files ay talagang mabigat na rin. Dito kay Note 12 at Poco 4 Pro ay pares lang na low graphics by default at wala naman tayong magiging problema sa ganyan settings dahil maayos at smooth naman natin silang malalaro. Sinubukan ko din sa medium graphics at 30 FPS at playable pa rin naman sila sa ganyan settings although may minsan ng frame drop at mas dadalas kung ilalagay pa natin sa 60 FPS. Pero ibang kwento pagdating dito kay Note 10 Pro dahil medyo agad yung kanyang recommended settings, isang patunay na mas malakas talaga yung GPU ni Note 10 Pro compare kay Note 12 at Poco 4 Pro. At masasabi kong iba talaga ang gaming experience kapag meron kang malakas na GPU dahil kahit naka-medium graphics at 60 FPS tayo ay still kayang-kayang laruin ng smooth dito kay Note 10 Pro. Pero may cons din talaga kapag meron kang malakas na GPU at yun ay ang thermals at battery consumption. Dahil sa kanilang tatlo ay pinakamalakas talagang mag-init itong si Note 10 Pro. Pangalawa itong si Note 12 at pinakamaganda naman mag-handle ng thermals itong si Poco 4 Pro. Dahil nga naka 6 nanometer na CPU siya compare sa 12 nanometer ni Note 10 Pro at Note 12. Sa kanilang battery naman itong si Note 12 at Note 10 Pro ay pares na mayroong 5,000 mAh na battery supported ng 33 watts fast charging. Ito namang si Poco 4 Pro ay may 6,000 mAh na battery at supported ng 45 watts fast charging. Pagdating naman sa battery consumption ay meron na tayong review sa past video natin ng 1 hour battery consumption nilang tatlo. At dun lumabas na after 1 hour ng non-stop gaming, dito kay Note 10 Pro ay 22% ang nabawas. May kalakasan yan mga idol. Kay Note 12 naman ay 14% at kay Poco 4 Pro ay 11%. So ang ibig sabihin ay pinakamatipid sa battery itong si Poco 4 Pro. Sunod itong si Note 12 at huli naman itong si Note 10 Pro. Recap lang natin mga idol, sa pagdating sa screen at gaming performance ay nakuha ni Note 10 Pro. Sa thermals naman at battery consumption ay nakuha ni Poco 4 Pro at halos lagi nga nasa gitna itong si Note 12. Silang dalawa na nga lang ang pagpipilian na actually mahirap mamili sa kanilang dalawa dahil may mga kailangan ka din talagang i-consider as gamers. Pero syempre since nasa entry level phone o budget gaming phone lang naman tayo ay hindi talaga natin makukuha lahat mga idol. Pero kung ako ang papipiliin kung pure gamers ka o hardcore gamers ay itong si Infinix Note 10 Pro ang maire-recommend kong bagay sa'yo. Dahil nga mas malakas ang kanyang GPU na talagang bibigyan ka ng extra performance pagdating sa gaming. At halos hindi nga nalalayo ang kanyang gaming performance dito kay Infinix Zero 5G 2023. Pagdating naman sa heating issue, siguro tayo na lang ang mag-adjust dahil wala naman tayong aasahan na built-in cooling system sa ganitong presyo. Kaya gamit na lang tayo ng removable fan cooler na talagang makakatulong mga idol. So sana nakatulong mga idol at kung nagustuhan mo itong aking video ay please huwag mo kalimutang mag-subscribe. Pa-click na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod kong tech review. Hanggang dito na lang mga idol. Salamat and peace!